24 oras lang pagugulungin ng COMELEC ang pag-imprenta ng mga balota. Dahil sa 2 linggong delay, target ngayon ng komisyon na mag-imprenta ng 1.5 million na balota kada araw. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa muling paggulong ng pag-iimprenta ng mga balota, naisama na ang pangalan ng 10 aspirant na nakakuha ng Temporary Restraining Order o TRO mula sa Korte Suprema. Para mapabilis na pagkasundo ang gumamit ng 4 na printer ng National Printing Office o NPO at 2 printer ng Miro Systems sa paggawa ng mahigit 70 million ballots para sa May 12 elections. 24 oras na raw ang gagawing printing at ang target, 1.5 million ballots kada araw o mas higit pa. Kami po ay nanatiling committed sa direktiba ng COMELEC para sa paghahanda natin sa 2025 national and local elections. Kung sakali na mas mataas doon, mas maganda sa part namin. Kasi tatandaan din natin, hindi kami pwedeng basta print ng pagkabilis. Dahil napakahirap na baka maiwanan naman yung mga nagbe-verify. Ngayon, kung mag 2 million yan, napakagandang balita yan pag nag 2 million. Dahil nagsimula na mag-imprenta muli ng balota ang COMELEC, naka-standby na itong napakaraming verifier. Sila yung nagpapadaan ng bawat isang balota dito sa mga makina na ito para matiyak na good ballot ito. Pero sabi ng COMELEC, meron pa silang maituturing na isa sa pinakamahirap nilang trabaho. At yan yung madala sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas ang lahat ng kagamitan na gagamitin natin sa eleksyon. Sa verification ay sasalain ng good ballot sa mga depektibo. Sa unang batch ng 6 na milyong balota na naimprenta pero hindi nagagamitin, nasa 25 hanggang 30% daw ang defective. Bagamat normal daw na may depektibo ayon sa COMELEC, target nilang mapababa ang porsyentong ito. Depende doon sa klase ng makina, depende rin kung dapat mo lilinisin lagi yung roller, depende rin doon sa mismo mga verifier natin. Kaya lang, non-negotiable kasi sa mga verifier natin, kasi tinuro talaga yan ng printing committee, na dapat at tinrain sila dyan, na basta may makitang maliit lang, kahit natuldok lang, o kahit maliit lang na parang linya, lahat ng yan ay rejected kaagad. Pagtitiyak naman ni Garcia, good ballot lang ang babayaran ng COMELEC sa NPO. Nag-abiso na ang COMELEC sa Korte Suprema na tuloy na sa pag-iimprenta. Umaasa ang komisyon na wala ng bagong TRO mula sa kataas-taasang hukuman kung saan may mga nakabinbin pang petisyon mula sa mga personalidad na hindi nakasama sa balota dahil sa iba't ibang dahilan. Sabi ni Garcia, hindi naman nila maaaring isama ang pangalan ng lahat ng 183 na nag-file ng kandidatura para lang hindi sila mapa-TRO ng mga ito. Sobra raw hahaba ang balota at magiging magastos. Nasa kapangyarihan din daw ng COMELEC na salain ang mga pangalang ilalagay sa balota. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras.